Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Carakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHD. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong Pilipinas ang oras, alas 3:05 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kisses Hubson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. Negosasyon sa pagitan ng US at Iran nagsimula na kasunod ng paglagda sa peace agreement. Balitang Promdi. Hanggang ₱9 kada litrong rollback sa diesel, ₱5 sa gasolina na mumuro sa susunod na linggo. Balitang Promdi. Pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nagsimula na. Balitang Promdi. 11% ng mga Pilipino naniniwalang ebidensya ang gagawing batayan ng mga senador sa impeachment case laban kay VP Sara. Balitang Promdi. Death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao umakyat pa sa 78. Balitang Promdi. June 24,
Opisyal nang idineklara bilang special non-working holiday sa lungsod ng Maynila. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Formal nang nagsimula ang 2 buwan na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran kasunod ng kanilang paglagda sa peace agreement. Isa sa mga unang hakbang sa ilalim ng kasunduan na ang muling pagbubukas sa Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan sa pandaigdigang supply ng langis at natural gas. Ayon sa opisyal ng Estados Unidos, papayag ang Iran na bawasan o i-dilute ang kanilang stockpile ng enriched uranium sa ilalim ng pangangasiwa ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Samantala, kapalit nito inaasahan naman na makatatanggap ang Iran ng mas malawak na tulong pang-ekonomiya at pagluwag ng mga ipinataw na parusa sa kanilang bansa. Una rito ay inumpirma US President Donald Trump na nagkapirmahan na sa kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran kahapon matapos ang ilang buwan na tensyon sa gitnang silangan simula pa noong Pebrero. Balitang Promdi. Alas 3:09 ng umaga. Kasunod po nito'y namumurong makaranas ng malaking pagbawas sa presyo ng produktong petrolyo ang mga motorista sa susunod na linggo. Ito'y matapos ang positibong reaksyon ng world market sa nilagdaang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Batay sa unang 3 araw ng trading sa Min of Platts, Singapore, 7 piso hanggang 9 pesos ang matatapya sa kada litro ng diesel. Habang 3 piso hanggang 5 piso naman sa kada litro ng gasolina ang posibleng maging rollback. Gayunman, maaari pang magbago ang pagtatayang ito depende sa resulta ng natitirang 2 araw ng kalakalan bago ilabas ang opisyal na price adjustment. Balitang Promdi. Samantala, balita muna tayo mula sa mga lalawigan. Unahin natin ang Cordillera, standby Romy Gonzales. Higit 1 milyong pisong halaga ng illegal na droga sinira ng mga otoridad at isang drug personality naman ang naaresto. Yan po'y sa lalawigan ng Benguet. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzales. Naging matagumpay ang isang araw na anti-illegal drug operations ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region matapos makumpiska ang 1,024,444 na piso na halaga ng illegal na droga at maaresto ang isang drug personality sa lalawigan ng Benguet. Batay sa ulat mula sa Regional Operations Division ng ProCar, 200 fully grown marijuana plants at 8,125 grams ng dried marijuana stalks, leaves at fruiting tops na may standard drug price na 1,015,000 pesos ang nadiskubre ng mga operatibo mula sa Kibungan Municipal Police Station at PIDEA sa 2 plantasyon sa Barangay Badeo, Kibungan, Benguet. Lahat ng mga natuklasang marijuana ay agad na binunot at sinunog matapos may sagawa ang kaukulang dokumentasyon habang nagpapatuloy naman ang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga individual na sangkot sa pagtatanim nito. Samantala, sa Barangay Bulalakaw, Mangkayan, Benguet, isang 46 anyos na lalaki na nakalistang street-level individual ang nahuli sa bypass operation na inilunsad ng kapulisan at ng PIDEA. Naaresto ang suspect matapos niyang ibenta ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang sabu na may bigat na 0.18 grams at standard drug price na 1,224 pesos sa operatiba na nagpanggap na buyer. Nakumpiska rin sa kanya ang isa pang plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalang sabu na may bigat na 1.15 grams at standard drug price na 17
o 7,820 pesos. Lahat ng mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Mangkain Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon, habang inihanda naman ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Romy. Standby lang, Freddy. Formal nang nagsimula ang proseso para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos na magharap ang prosecution at defense panel sa isinagawang pre-trial conference sa Senado kahapon. Layunin ng pre-trial na pag-usapan ng mga kasunduang may kaugnayan sa mga ebidensya, mga testigo at hearing schedule para matiyak ang maayos at organisadong pagdinig sa aktual na impeachment trial sa July 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, siya pa rin ang nakatakdang mamuno sa paglilitis sa ngayon. Ito po'y sa kabila ng mga ulat na maaaring italaga si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding judge. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na hindi maaaring gumanap bilang impeachment judge si Senador Jinggoy Estrada habang umiiral ang 90-day preventive suspension na ipinataw ng Sandigan Bayan. Sa panig naman ng depensa, sinabi naman ng tagapagsalita ng legal team ni Vice President Sara na si Michael Powa o Attorney Michael Powa. Naging maayos naman ang naging pag-uusap ng magkabilang panig at nagkasundo sila sa ilang hakbang upang mapabilis ang proseso. Magpapatuloy ang pre-trial conference sa Lunes para sa karagdagan pang pagtalakay sa mga dokumento at ebidensya. Balitang Bromby! Inatasan naman ng Senate Impeachment Court ang prosekusyon at depensa na magsumite sa June 22 ng kanilang mga komento patungkol sa stipulation process. Yan po'y sa araw ng Lunes. Ito'y sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, habang sa June 25 ay submitted for resolution na ang usapin. Ito po ang ibinigay na update ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Sinabi ni Adyong na ang kanilang ikinakalugod ay ang maayos na pagdaraos po ng pre-trial conference. Ipinakita nito na ang impeachment process ay umusad ng naaayon sa rules at nasa tamang constitutional track. Sa pre-trial conference sa kahapon, dumalo ang mayorya sa 11-man House Prosecution Team kasama ang ilang private prosecutor, habang no-show naman ang Vice Presidente na siyang respondent at sa halip dumalo para sa kanyang panig ang kanyang defense team. Balitang Bromby! Kaugnay ng balitang yan, hindi seryoso si Vice President Sara Duterte na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Patunay anya dito ang hindi niya pagdalo sa pre-trial conference kahapon sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson Rene Co, mga abogado lang ni Duterte ang humarap sa kabila ng naunan niyang pahayag na handa siyang humarap sa tamang forum. Sabi ni Co, bagamat hindi pa obligadong humarap ang Vice Presidente, ang personal sana nitong pagpunta ay pagpapakita na handa nitong harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Inaasahan naman na hindi matatapos. At hindi nga po natapos at pinagsusumiti po ng proposed stipulation ang magkabilang panig sa Lunes, June 22. Balitang Bromby! Balita naman tayo mula sa Ilocos Region. Street-level individual drug personality nahuli sa buy-bust operation sa Vigan City, Ilocos Sur. Higit 48,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska. Balita mo yan na Reach 38. Freddy Fajardo. Natimbog sa buy-bust operation ng isang 42 anyos na tubero, street-level individual na residente ng Bantay, Ilocos Sur sa ikinasang anti-drug operation ng PNP sa Vigan City. Sa ulat ng Vigan City Police na nakarating sa tanggapan ni Region 1 Director Police Brigadier General Jovencio S. Badua,
Ang operasyon ay pinangunahan ng Ilocos Sur Police Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Captain Christopher Nacional bilang team leader kasamang elemento ng Bigan City Police, PDEA ICET, ISPIU, PIT Ilocos Sur, PDIG SO1 at RID Pro 1 in coordination with PDEA Regional Office 1 na nagresulta sa pagkaaresto sa suspect at pagkakumpiska ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 7.1 grams na may street drug price na 48,280 pesos. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nasa likod ng rehas na bakal ng Bigan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristerte Taguulat para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat. Freddy Fajardo, standby lang. Dani Kumilang. Tapos na ang Senate Flix at balik trabaho na ang mga senador. Ito po ang binigyan diin ni Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang unang press briefing bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Biro pa ni Gatchalian kung magkakaroon man ng susunod na season ang Senate Flix. Dapat itong tawagin bilang back to work season. Paliwanag niya, mas nais ng mga senador na pagtuunan ng pansin ang paggawa ng batas, pagdinig ng mga panukala at pagresolba sa mga mahahalagang usapin sa ating bansa. Nagpasalamat naman si Gatchalian sa ilang miyembro ng Cayetano Block na dumalo sa special session upang may pagpatuloy ang mga nakabinbin na panukalang batas. Dagdag ng bagong Senate President, maaaring magkakaiba ang pananaw ng mga senador sa ilang panukala, ngunit ang mahalaga ay maayos na natapos ang debate bilang bahagi ng proseso ng legislation. Balitang Prompty. Pinatikos naman ni Senator Ping Lacson ang liderato ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nag-aksaya lamang ng buwis ng bayan. Sa kanyang X o dating Twitter post, sinabi ni Lacson na sa loob ng 28 araw na sumailalim ang Senado sa pamumuno ni Cayetano, nasa mahigit na 700 milyong piso ang nasayang na pondo. Dahil sa loob lamang niya ng 28 araw, puro kaguluhan ang nangyari. Gaya ng barilan, pagtakas ni Senador Bato de la Rosa mula sa arrest warrant ng ICC, session boycott, bigong destabilization plot at hindi otorisadong committee hearing na wala namang ni isang senador ang dumalo o nanguna. Ayon kay Lacson, ang kabuang halaga ng nasayang ay mula sa naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa 25 milyon ang gastos ng Senado kada sesyon. Balitang Prompty. Kaugnay po ng balitang yan, mariin namang kinontra ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na nasayang ang higit 700 milyong pisong pondo ng bayan sa loob ng kanyang 28 araw na pamumuno o panunungkulan bilang pinuno ng Senado. Sa kanyang FB Live, sinabi ni Cayetano na mali ang naging batayan ni Senator Lacson nang tawagin siyang isang disgraced ex-Senate President. Gate niya, walang basihan ng naturang paratang at layunin lamang umanong sirain ang kanyang pangalan. Wala namang opisyal na tugon si Lacson sa pinakahuling pahayag ni Cayetano. Balitang Prompty. Balita muna tayo dyan sa Central Luzon. Samahan ng Labor Union nag-courtesy call sa pamahalaang panlalawigan ng Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Dani Kumilang. Courtesy ang mga kinatawan ng Coalition of Labor Union of Bataan Club sa pangunguna ni Club President Israel Martins sa pamahalang palalawigan ng Bataan. Sa pulong tinalakay ang mga mahalagang programang ipinatutupad ng lalawigan, kabilang ang mga serbisyong pangkalusugan, EduChild at Bataeño Pass na layuning higit pang mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Nagpahayag din ng kahandaan ang magkabilang panig na palakasin ang kanilang ugnayan at pakikipagtulungan upang mas mapalawak ang abot ng mga programa at mas marami pang Bataeño ang makinabang sa mga ito.
Ang club ay samahan ng iba't ibang labor union sa lalawigan ng Bataan na nagsusulong ng kapakanan at karapatan ng mga manggagawa at nagpapatibay ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga empleyado at mga kumpanya sa lalawigan. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Danny. Standby lang, Rex. Baka sabog lang. Ito po ang pabirong sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na may warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bongo. Ayon kay Remulla, pati ang Justice Department walang natanggap na official communication mula sa ICC. Para sa kalihim, delikado ang naturang pahayag at nang tanungin kung naniniwala siyang may high reliable source din si Duterte sa ICC, abay sinabi po nito na baka high lang. Yung tinutukoy daw po na high reliable source, baka ang gusto sabihin lang daw ay high. Samantala, nilinaw naman ng Philippine National Police na wala ring rason para magtakda sila ng task force na aaresto sa subject ng mga haka-haka. Congressman Pulong Duterte, sumagot na rin po dyan sa binanggit na yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. At ang pinaka-bottom line ng kanyang sagot, para bagang binabanggit po ni Congressman Pulong na you are barking at the wrong tree. Dun sa pagsasabi ng hi, yun po ang binabanggit po ni Congressman Pulong Duterte. Balitang Prompty. Alas 3:24 na po ng umaga, puntahan naman natin. Balita naman sa Negros Island Region, lalaki patay matapos barilin sa bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Zone 3, Barangay Patunan, bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Jesus Alba, hepe ng Calatrava Municipal Police Station, mayroong personal or person of interest na ang kapulisan hinggil sa pamamaril patay sa biktimang kinilala na si Jack Asigurado, 39 anyos, residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Alba, patuloy sa ngayon ang kanilang investigasyon kung ano ang motibo ng nasabing krimen at karagdagang background check sa biktima. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng kapulisan ang posibilidad na illegal na droga. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:25 na po ng umaga, kinasuhan naman ng ilang abogado at concerned citizen si Defense Secretary Gibo Teodoro kaugnay ng kanyang Maltese passport sa Pasay City Prosecutor's Office. Kabilang dito ang kasong perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon kay Attorney Russell Miraflor na siya ring nanguna sa paghahain ng kaso. Valid umano ang Maltese passport ni Teodoro hanggang December 2026 habang nag-apply lamang o nag-renew lamang ng Philippine passport si Teodoro noong March 2017. Saad ni Miraflor, hindi ito political attack kundi panawagan sa inconsistency ng records ng kalihim at kung makitang may legal defect, dapat anya na kumilos ang mga kinauukulan. Idiniin ng abogado, hindi dapat nabigyan ng exemption ang sino mang opisyal kung kinikwestiyon ang kanyang pagkamamamayan habang may hawak siyang pwesto sa gobyerno. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, inihayag naman ng Ateneo Blue Eagles player na si Sam Reyes na nakakatanggap siya ng mga death threats matapos niyang isalaysay sa isang podcast ang trahedya na ikinasawi ng dalawa sa kanyang katim na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa isang pahayag at isang panayama, inilarawan ni Reyes ang nangyari sa team building activity
At kasama niyang nagkwento ang rookie player na si Kiefer Alas. Pagsasalaysay nito'y 3 malalaki at malalakas na alon ang humila sa kanila palayo sa Pampanga. Dahil din sa 3 alon na ito kaya sila nagkahiwa-hiwalay hanggang sa magsisigaw sila nang mapagtantong hindi na nila maabot ang ilalim ng dagat. Pag-amin pa ni Alas, hindi siya marunong lumangoy at inakalang katapusan na ng kanyang buhay. Ibinahagi naman ni Reyes ang matinding guilt at trauma na kanyang naramdaman matapos makita na walang buhay ang katawan ni Butterbonia. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police sa naturang insidente. Kaugnay pa rin ang balitang yan, malapit nang makumpleto o nasa 80% na ng isinasagawang fact-finding investigation ng CIDG sa pagkamatay ni na Ateneo student athletes Rene Butterbonia at Divine Adili. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nortates Jr., may mga pagkakataong nakitaan ng pagkukulang ang pamunuan ng eskwelahan. Ipinagtanggol din ng general ang pahayag na tinitingnan nila ang anggulong hazing na posible naman umanong pumasok sa emosyonal na aspeto ng mga biktima. Pero sa hiwalay na panayam kay Interior Secretary John Vic Remulla, binanggit niyang gusto muna nilang makausap ang lahat ng mga ipinatawag sa subpoena bago tumukoy ng maaaring makasuhan. Target ng CIDG na makapag-refer ng reklamo sa Justice Department sa darating na Martes, habang muling ipatatawag ngayong araw ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin at iba pang miyembro ng coaching staff. Balitang Prompty. Balita muna tayo mula sa Western Visayas. 6.7 milyong pisong halaga ng suspected shabu na recover daw po sa buy-bust operation sa Mandurriao, Iloilo City. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Arestado ang isang high-value individual at 2 pang drug personality sa isinagawang drug buy-bust operation ng Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit sa Barangay Bulilao, Mandurriao. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 1 kilo ng suspected shabu na tinatayang nagkakalaga ng 6.9 million pesos. Na-recover rin ng mga otoridad ang ilang sachet ng suspected shabu, buy-bust money at wallet. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga arestado. Ayon kay Police Regional Office 6, Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na ang matagumpay na operasyon nagpapakita na seryoso ang pulisya sa kampanya kontra iligal na droga. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Joe. Standby Jimmy. Pilipinas ang oras alas 3:30 o alas 3:30 na po ng umaga. Posibleng imbestigahan din ng Senado ang nangyaring pagkamatay ng Ateneo basketball players na sina Rene Butterbonia at Divine Adili. Yan ay matapos na malunod sa beach sa Dipakulaw, Aurora. Naghain po si Senador Christopher Bongo ng isang resolusyon na humihiling na siyasatin ng Senado ang drowning incident. Layunin ng Senate resolution na suriin ang kasalukuyang mga polisiya, safety protocols at training practices sa mga athletic training at team building activities. Ito ay para mapalakas ang proteksyon at kapakanan ng mga student athletes sa buong bansa. Ayon kay Go, mahalagang unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga atleta sa lahat ng pagkakataon. Giit niya, bagamat nakatutulong ang sport sa paghubog ng disiplina, teamwork at kahusayan, dapat din daw natiyakin na ang lahat ng training at team building ay may sapat na safety measures at wastong supervision. Sinabi rin ng senador na ang mga bagong impormasyon mula sa nagpapatuloy na investigasyon ay lalo pang nagpapakita ng pangangailangan para sa isang Senate inquiry. Balitang Prompty.
Balita naman tayo sa Eastern Visayas, security guard arestado sa buy-bust operation sa bayan ng Haro, Leyte. Hinihinalang shabu na kumpiska. Balita mo yan na Reach 32 Jimmy Angay-Angay. Arestado ang isang security guard matapos mahulian ng pinanilaang shabu sa bayan ng Haro, Leyte sa sinagawang buy-bust operation ng operatiba ng Haro Municipal Police Station SDEU katuwang ang Sikan Leyte Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon ng PDEA. Naresto ang suspect na kilala na si alias D. 42 anis may asawa, security guard at residente sa Barangay 4 Poblacion, Haro, Leyte. Naganap operasyon na alas 7:35 sa Barangay Kaglawaan, Haro, Leyte. Nakumpiska sa suspect ang isang sasi ng pinaginilang shabu na nabili sa buy-bust operation, 4 pang sasi ng shabu sa posisyon at isang walang lamang na plastic sachet at isang 500 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Agad naman minarkahan at isinalam sa inventory mga nakuhang ebidensya sa harap ng mga kinatawang saksi alinsunod sa itinakdalang batas. Inaalam pa ng Regional Forensic Unit 8 ang eksaktong timbang ng mga nakumpiskang shabu habang inihanda na ng pulisya pagsampa ng kakulang kaso laban sa suspect. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, umakyat na sa 78 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pinakamarami ang nasawi sa Sarangani na umabot sa 33, sinundan ng South Cotabato na may 24 at pangatlo ang Davao Occidental na nasa 20. Nananatili namang 30 ang nawawala habang higit na 1,300 ang sugatan sa mga apektadong lugar sa Davao Region, Soc-Sargen at Barm. Mahigit 1.5 milyong individual o higit na 357,000 pamilya ang naapektuhan ng lindol at halos 22,000 katao naman ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Tinatayang umabot na sa 1.29 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura bunsod ng malakas na lindol. Balitang Prompty. Inaigting naman ng Philippine National Police ang kanilang operasyon laban sa mga scammer na nagsasamantala sa sitwasyon sa mga lugar na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Iniutos po ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mahigpit na pagbabantay kasunod ng pag-aresto sa 2 babae na nagpanggap na mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hinuli po ang 2 suspect habang nasa tanggapan ng DPWH Regional Office sa Davao noong June 14. Yan ay matapos na magpakilala bilang mga opisyal mula sa Metro Manila. Sila po ay mag-i-inspection umano sa Davao. Akalain nyo ay nagpatawag pa ng pagpupulong o meeting ang mga suspect sa regional office upang magmukhang lehitimo ang kanilang pagkakakilanlan. Naharap ngayon ang 2 sa kasong usurpation of authority, falsification by private persons at paggamit ng pekeng dokumento. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Northern Samar, construction worker na itinuturong suspect sa panggagahasa na aresto daw po sa isang joint law enforcement operation sa Northern Samar. Ibalita mo yan na RH34 Jane Galit Bantayan. Natimbog sa lalawigan ang isang construction worker na itinuturong suspect sa isang panggagahasa na nakapito sa isang joint law enforcement operation ng personnel ng Lapinig Police. Namataan ng otoridad ang nasabing wanted sa barangay ng Luok, Lapinig Norte, Samar at agad na inaristo sa pamamagitan ng isang warrant of arrest mula sa korte. Naging katulong sa paglulunsad ng operasyon ng Lapinig Police ang 3rd Mobile Platoon at 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company. Iniulat
Inulat ng PNP na ang nadakip ay isang 44 na taong gulang nagtatrabaho bilang construction worker ng naturang bayan. Sangkot ito sa panggagahasa at sinampahan ng kasong rape sa Regional Trial Court Judicial Region Gamay, Northern Samar. Gayunpaman, maaari ang paglayan nito dahil sa inilagak na piyansa ng korte. Ikinulong ito sa Lapinig Municipal Police Station Lock of Facility. Patuloy na binigyan halaga ng PNP ang pagtutulungan ng matiyak na madadakip ang mga nahaharap sa kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:38 na po ng umaga. Standby lang, June. Good morning sa mga tagalungsod ng Maynila. Idineklara na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang June 24, 2026 na tumapat po sa araw ng Miyerkules bilang special non-working holiday sa lungsod ng Maynila. Yan po yung next week ha. Ito'y bilang paggunita sa ika-454 na anibersaryo ng pagkakatatag sa lungsod. Sa ilalim ng Proclamation number 1320, nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, binigyang pagkakataon po ang mga Manilenyo na makilahok sa mga aktibidad na inihanda para sa naturang pagdiriwang. Kabilang po sa mga tampok na programa sa araw na ito, ang State of the City Address ni Manila Mayor Isko Moreno sa Quirino Grandstand, kung saan ay ilalahad niya ang mga nagawa ng lokal na pamahalaan at mga plano pa para sa lungsod. Magkakaroon din ng wreath-laying ceremony sa Raha Sulaiman Park sa Malate, kasunod ng pagbubukas ng isang pet park sa Plaza Azul sa Quirino Avenue. Balitang Prompty. Davao Inventors Expo 2026. Magsisimula na daw po ngayong araw dyan sa lungsod ng Davao. Balita mo yan, Jun Soter ng Aksyon Radyo Davao. Inaasahang dadagsain na mga estudyante, inventor, negosyante at mga innovator ang Davao Inventors Expo 2026 na magsisimula ngayong araw, Hunyo 19 sa Briza Mall sa Davao City at magtatagal hanggang Hunyo 21. Tampok sa 3 araw na exhibition ang iba't ibang imbensyon, makabagong teknolohiya, start-up innovations at mga environment-friendly na produkto mula sa mga lokal na inventor, academic institutions, micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ayon sa mga organizer, layunin ng expo na palaganapin ang kultura ng inobasyon, palakasin ang networking at learning opportunities at mabigyan ng suporta at pagkilala sa mga lokal na inventor at mga kabataang may makabagong idea. Bukod sa papapakita ng mga bagong produkto at teknolohiya, magsisilbi rin ang aktibidad bilang plataforma para sa palitan ng kaalaman at posibleng pagipagtulungan sa pagitan ng mga innovator, industriya at iba pang stakeholders. Inaanyayahan ang publiko na makiisa at masaksihan ang mga makabagong idea at teknolohiyang maaari makatulong sa pag-unlad ng komunidad at ekonomiya. Ang Davao Inventors Expo 2026 ay pangungunahan ng Davao Inventors Association. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Nanguna naman ang Estados Unidos o ang Amerika sa pangunahing pinagmumulan ng mga dayuhang turista na bumibisita po sa Pilipinas. Sa record ng Department of Tourism, umabot na sa higit na 531,000 ang American tourists na bumisita sa bansa. Mas mataas na po kaysa sa dating nangunguna na South Korea na nasa 501,000. Natumbas ito ng halos 19.4% ng kabuang tourist arrivals para sa Estados Unidos, habang 18.3% naman sa South Koreans. Matatandaang naglabas noon ng travel advisory ang South Korea na nagbabala sa kanilang mga mamamayan kaugnay po ng usaping pangseguridad sa Pilipinas. Kasunod po ng Estados Unidos at South Korea sa listahan ng pinakamalalaking bilang po ng mga turista
nagtutungo ho dito sa atin ay ang Japan, China at Canada. Balitang Prompty. Samantala, puntahan muna natin balita mula sa Philippine Coast Guard. Siyam na empleyado daw po ng PCG positibo sa random drug test. Alamin natin yan kay RH9, Tina Nolasco. Positibo sa illegal na droga ang siyam mula sa 281 tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Southern Visayas matapos sumailalim sa random drug test sa Barangay Kalindagan, Dumaguete City. Sa ulat ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, 8 sa mga nagpositibo ay lalaki at isang babae na agarang isinailalim naman sa restriction habang hinihintay pa ang opisyal na resulta ng confirmatory laboratory examination. Oras na makumpirmang gumagamit ng illegal na droga, kakaharap ang mga ito sa kaukulang disciplinary action, kabilang ang dismissal sa serbisyo. Bahagi ito ng kampanya ng ahensya na mapanatili ang disiplina sa hanay at matiyak ang drug-free workforce. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Tina Nolasco. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Promdi, tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Good morning po sa inyong lahat. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod Kisas Habson. Sa ating mga kababayan all over the world, sana po inasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong June 19, 2026, araw po ngayon ng Biyernes. Unang-una na, ibabatiin ko na ng isang magandang umaga at maligayang kaarawan sa ating kasamahan na si Miss Josa Cruzat. Si Josa ay nagdiriwang ng kanyang birthday today. Happy birthday sa iyo, Josa! At syempre, may isa pang mahalagang araw today. Ano kanyo? Aba ngayon po'y Rizal Day. Ginugunita rin po ang kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Good morning po do sa ating mga nakatutok sa live streaming ng YouTube, ganun din sa ating FB page. Back to ano na daw ang Senado. Back to work na ang Senado. Tapos na daw ho yung Senate Flix. Wala na daw ho kayong papanoorin na serye, no? Kung meron daw po in the making pa yung kanilang season 2. Ang season 2 ay back to work season. Pero sa kabila po ng ganyan may kaunti pa rin hong mga girian na parinigan dyan sa Senado. Kailan kaya magwawakas? Tabayanan nyo rin po. Meron pang mga humahabol no? Anyway, sa iba pa po nating mga issues, eto no, puro politika kahapon, pero ang good news natin yung inaasahan ho natin na ngayong araw na ito ay malalagdaan ang peace deal sa pagitan ng Iran at US. Kahapon po nagawa na. Actually hindi kahapon. Tama, kahapon na. Kahapon na ng umaga dumating na sa atin yung balita na ay napirmahan na pala
ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. And we hope na dahil po dyan ay magkakaroon na po ng mas mababang presyo ng langis. Actually, isa yan sa mga dahilan bukod po doon sa mga trabaho, sa seguridad po ng ating mga overseas Filipino workers sa Middle East, bukod po dyan, bukod po doon sa nanganganib na mga trabaho po ng ating mga kababayan, ang pinaka naramdaman natin dito sa tensyon sa gitnang silangan, itong epekto po ng presyo ng langis na umabot hanggang sa pagtataas pati ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at maging ang food security nga daw ay nanganganib dahil po dyan. Bakit kanyo? Tataas ang presyo o tumaas ang presyo ng abono, ng fertilizer na ginagamit sa pagtatanim ng mga pagkain ng mga pagkain ng mga halaman at mga mahalagang crop na essential po sa ating pagkain. Pero dahil po dito sa pagwawakas na ito, sana magtuloy-tuloy na nga talaga. Although sabi yung una dapat sa mga negosasyon ngayon daw, umarangkada na yung negosasyon sa pagitan ng US at Iran, at ang unang-unang hakbang dyan ay yung kanilang bubukas ng Strait of Hormuz para nga po makadaan na ang mga cargo ship na may lamang fuel tanker para po dun sa global trading ng oil. Okay. Sana nga magtuloy-tuloy na ito para din hindi lang sa Pilipinas kundi para sa buong mundo na naapektuhan talaga nito, ha? Yung mga tagalungsod ng Maynila, sa next week, holiday daw po dahil dun sa Manila Day. Pero kasabay po niyan yung sa piyesta rin sa San Juan, yung Wata Wata Festival. Gaganapin po, pero meron po mga may mga itinalaga na yata. Itinalaga na nga ba o magtatalaga pa lang na mga basaan area. Kapag kayo ay nakipagbasaan dyan at kayo po ay nambasa at naireklamo at kayo po ay wala doon sa mismong area kung saan po pwedeng magbasaan o yung tinatawag nilang water zone, ay lagot na po kayo. Pwede daw po kayong makasuhan, maireklamo. Kaya mag-iingat po sa mga ganyan, ha. Masayang makipagsaya, pero lagyan po natin ng kaakibat na responsibilidad, lalo na at hindi naman lahat gusto silang mabasa, di ba? Baka po yung iba'y nakikidaan lang, nakikipiesta o ayaw mabasa, yun po, ha. Maging maingat po tayo sa mga ganyan. Although, sabi nga po natin, maganda na magsaya. Jing Montero Natividad, isang magandang umaga sa iyo mula sa Baguio City. Uy, kagabi nakausap namin ng Pag-asa. Sabi nga ay ngayon ay umiiral ang monsoon break. Habagat break. Pero inaasahan din sa weekend na yan po muling lalakas dahil doon sa low pressure area na nasa labas ng bansa. Yan daw po may high chance na maging bagyo ngayong araw hanggang bukas, at may high chance din po na pumasok sa Pilipinas. Sabi ni Mr. Obet Badrina kagabi, na aking binabahagi nga po sa inyo. Yan po ay hindi naman direktang tatama sa anumang kalupaan dito po sa Pilipinas. Pero palalakasin daw po nito ang habagat na magdadala po ng mga pag-ulan over the weekend hanggang sa susunod na linggo. So ano pang inaasahan nyo? Kayo ay magdala ng payong. Magdala po tayo ng payong para tayo ay may proteksyon sa posibleng malalakas na mga pag-ulan. Fernando Cruz, isang magandang umaga sa iyo. Sabi niya, kahit bumaba pa din ang presyo ng diesel at gasolina, mataas pa din ang presyo ng bilihin. Baka nga
Kasi nung nakaraan, ang sabi, di ba, wala namang naging paggalaw, pero hindi Kasi 30 days lang yun sa Department of Trade and Industry. Saka hindi naman lahat sumunod. Alam natin yan. Kahit na binobola tayo ng Department of Trade sa sinasabi nila na walang tumaas. Pero sana naman kahit papaano magkaroon ng pagmura ng presyo bukod pa doon sa oil. Verna Ramos, isang maganda umaga sa iyo. Watching live in Del Pilar, Castillejo, Zambales. Pa-shout out po sa mga trabahador ng Hyundai Philippines. Good morning po sa inyo. At ganun din po kay Nestor Felipe. Watching from Cagayan Valley. God bless din po sa inyo. Kailangan po namin ng ulan para sa aming mga pananim na palay, sabi naman ni June Oliveros. Ay hari nawa, basta't wag lang babaha. Sana nga po Ma'am Kisses, tuloy-tuloy na ang peace agreement na makapante na kahit kaunti at makarecover ang ating ekonomiya. Morning Ma'am Kisses, sabi ni Ronald Abana. Ganon din sila ni Rehuso. Isang maganda umaga, happy Friday, keep safe, God bless mula sa Kidapawan. Sana ko mapapamura. Mapapamura ka talaga. Okay. Yung sinasabi ko, sana magmura, pero nangyayari kapag bumili ka ng mga bilihin, ay mapapamura ka sa taas ng presyo. Ganun mo ba yung sinasabi ninyo? Sabi din ni Angelita Gonzales, Ma'am, sa tingin ho namin wala nang chance na magmura pa ang bilihin ngayong panahon. Bakit naman? Abet Ambulo, isang magandang umaga. Binabati rin po natin. Good morning si Ma'am Becky Tisuka, si Anthony Abrenica. Ganon din si Angelo Redaha. Taga Malolos. Oo nga naman. Kaya po day to day because it's Friday. Lopito Balagtas, isang maganda umaga rin po. At ganon din kay Rolando Docusin. Kay Kidon Matilde. Sa mga taga Dumaraw Capiz kay Anga. Ganon din po kay Jovencio Garcia. Kay Ria Soto, good morning. Dahil Friday ho ngayon, kaya pinagbibigyan ko munang basahin. Wala na muna tayong discussions. Pinagbibigyan ko munang basahin yung mga hindi ko nababasa madalas. Ted Nivia, isang magandang umaga. Glenn Sobiano Villorente mula sa New Washington, Aklan. Binabati rin po natin si Ma'am Evan Lang, si Bentong. Good morning ho sa inyo. Course Navarro Galindez. Good morning. Pero sabi naman, good news nga po, di ba? Yung presyo ng gasolina, 9 pesos. Aabot daw po sa 9 pesos kada litro ang posibleng pagbaba sa diesel. Habang hanggang 5 piso naman daw po sa gasolina. We pray na matuloy-tuloy at baka mas mataas pa dyan ang posibleng i-rollback sa susunod na linggo. Antabayan na natin ang magiging announcement next week by Monday. Samantala, Domingo Nagares. Good morning, Ma'am Kisses. Doon sa nagbababati po ng happy birthday, nako, pasensya na po. Hindi ko maibaba yung yung YouTube natin ayaw bumabaho nung comment section. Kaya hindi ko mabasa yung pangalan, although nakita ko may nagpapabati ng happy birthday. Happy birthday sa iyo kung sino ka man, ha? Anyway, sa oras po na 5 minuto bago matapos, o bago sumapit pala, sorry naman. Bago sumapit ang alas 4, yung matatapos, tayo na. Tayo ay magpapaalam na muna at magpapatuloy na lang sa ating mga discussions next Monday. Sumayin niyo po ang mga balitaan dito po sa Balitang Promdi. Dito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones sa Tamagandang Umaga, Pilipinas.
Pilipinas ang oras, 4 na minuto bago mag alas 4. Good morning and happy Friday, happy weekend. Kahit na ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito